Ang isang kainan naman dito sa gitna ng palayan. Alas 8 pa lang, pinipilahan na ng mga abrenyo. Bakit kaya? Alam niyo, dito sa lugar na to, apparently, maraming mikihan. Pero yung pupuntahan natin, medyo parang kailangan talaga nating sadyain eh. So ang tanong, kasadya-sadya nga ba talagang puntahin tong mikihan na to? Para malalaman natin. Hello po. Hi, sir. Dining, sir. Dahil po. Malukong, sir. Ano, kukuha ng bowl. Saan ko po ilalagay? Boiled egg, sir. Yes, please. Extra egg, sir. Hindi lang po, okay na po yan. Magkano po ba ang extra egg? 15 pesos, sir. 15. Fresh, boiled. Okay. Hindi, isa lang po. Ano po yung meat niyo, sir? Rurog chicharon. Chicharon? Ano pa yung rurog? Ulo po ng baboy. Ulo ng baboy. Yes, sir. Sige, subukan na po natin. Meron din kalapkap, sir. Ano po yung kalabkab? Mata. Laman loob po ng baboy. Sige, ma'am. Mata ng baboy. Sige po. Bulaklak, sir. Konti lang po. Hindi ako na-inform na puro laman loob pala ito. Ito ba ang sikreto kung bakit sila dinadayo? Parang punong-puno na po yung aking bowl na wala pa pong Mickey. Dugo, sir. Dugo, hindi na po, okay lang. Medyo okay pa po ako. Out na ate, masyado nang marami. Sa wakas, binuhos na rin ang Mickey at sabaw. Husgahan na yan. So yung napansin natin yung style nila, kuha ka ng bowl, lilinya ka, tapos nun tatanungin sa'yo ni ate kung ano mo na, gusto mo ba ng itlog? Hard-boiled egg? Gusto mo ba ng extra hard-boiled egg? Gusto mo ba na anong klaseng karne? Chopped pork or baboy? Gusto mo ba ng pig cheeks? Gusto mo ba ng mata ng pig? Gusto mo ba ng laman loob ng pig? At syempre dahil sinabi ko oo sa lahat, medyo napuno na yung bowl ko. So at least dito, meron kang options. And options, okay yan. Pasok yan sa any budget. Pasok sa any panlasa. Ngayon, nahalo ko na para dayain ko na lang yung utak ko. Meron akong makain. Of course, SOP, kailangan muna natin higupin ang SOUP, soup. Pwede to. Pwede to, guys. Malaking bagay nga. Actually, ako, mahilig ako sa garlicky soup. So, kahit budburan siya ng maraming garlic, kahit ma-overpower na yung soup ko o yung kinakain ko with garlic, that's fine with me. In other words, wala akong over-garlic. Panalo. Yun yung laman naman. Very chewy. Pero yun, feeling ko. Hindi sa much more of the lasa, but it adds texture doon sa kinakain mo. Ayos. Actually, good find. Pala maraming tao. Siguro, ma'am, yung pagka-timpla nila, yun yung nag-differentiate sa mga Mickey Pancita na napuntahan ko na. First time ko pong matikman ito. Masarap siya kumpara sa ibang Mickey na natikman ko dito sa Abra. Ito po kasi yung number 1 na hinahanap pag breakfast dito po sa amin. Madami pong mga mikihan dito po sa Abra. Kaya yun din po yung naisip ng husband ko. Ang sikreto pala nito, nasa kamay ng isang veterano. Bale, yung cook po kasi namin, I think less than 20 years po siya sa isang mikihan. Tapos nag-close po sila. Nung close na po, hinire po siya ng husband ko. Kaya po yun na hinahanap din yung ng ibang tao yung mga dating templa niya. Ang cook na dinadayo, si Mang Romulo. Siya lang naman ang in charge mula sa paggawa ng Mickey Noodles hanggang sa iba pang mga rekado ng Pansit Mickey. Siyempre, hindi ko na pinalagpas na magpaturo sa kanya kung paano gumawa ng Mickey Noodles.
Recipe reveal naman dyan, Mang Romulo. So, tatay, maglalagay tayo ng harina. Oo, sir. Okay, harina pala. Wala na ho kayong measurement. Kumbaga, Yung alam ko na, sir. alam niyo na po talaga yun. Ilan taon yun pong ginagawa to? 2008. 2008. Wow. To 20 years na rin po, no? Pagkatapos lagyan ng tubig ang harina, hinahalo-halo ito para mamuo. Pag namuo na ang harina, lalamasin ito at saka pipit-pitin. Pwede kong irolyo. Pwede pong ganyan? O Ay, ganun ganun lang, sir. Ganun lang. Para magkano siya. Para dumikit. Oo, sir. Siguro, ang sarap niyo po magmamasahe, no? Tay. Ang nabuong dough, irorolo para lumipis. Saka hihiwain ng maliliit para maipasok sa Mickey Noodle machine. Kapag manipis na ang dough, pwede na itong isampay at patuyuin. Ang finished product, maninipis na hibla ng pansit. Mapapasabi ka na lang ng, "Hey Mickey, you're so fine!" Tuwing weekdays, nakakaubos sila ng 120 bowls ng Mickey. Lalo yan kapag weekends, dahil umaabot ng 200 bowls ng Mickey ang naihahain nila. I have the meeting is a BIA. Cool. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go. Yeehaw!